Yes, Mr. If I look at the documents, Iho, at totoo yung sinasabi ni Konsehala, I might cite you in contempt for not telling the truth. I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. Kung ano yung totoo, yung dapat ang sabihin mo, Iho, yung result ng iyong investigasyon. Kaya dapat, may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun. Kasi yun ang makakakilala kung sino yung gunman. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. I think you didn't learn from your criminal investigation course. Kitang huminto sa harap ng barangay hall ang isang itim na sasakyan. Bumaba dito ang 3 armadong lalaki at pinaputukan ang loob ng barangay hall. Agad itinakbo sa ospital ang napuruhang barangay chairman na si Norberto Lumbang pero diniklara ring dead on arrival. Sino po ang investigator on case? How long have you been an investigator? Almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija, PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lacius, Arayat, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall. Mismong sa loob ng opisina niya. Sa terrace po. Terrace. Ng barangay hall. Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala. Yes, Mr. Chair. At may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayo nakuha? Doon sa katawan ni the late barangay captain, yung slugs, Wala po, Mr. Chair. bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan, the late barangay captain? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po, saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yun, allegation na yun? Konsehala Nag-execute ba, po please? kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng ustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako para ilaban po yung kaso ni Mel. Kasi Pero, para ipaalam ko po sa inyo, Konsehala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa. Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po yung makakakamit ng hustisya, bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari no 1 taon. Di po ba? Paano ngayon
magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril ang ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba? Opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya. Dahil sa oras po na yon, talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Decision po ninyo yon. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan. Anyway, Mr. Investigator, ilang pong tao ang kasama ni Kapitan dun sa lugar? Madami po, Mr. Chair. So marami. Doon sa loob ng barangay hall, doon sa terrace. Yes po. Yes. Ni isa doon, wala pong nagtistigo. Wala po kayo nagtistigo na pipirma ng affidavit o magbigay ng statement. Wala po. Wala po kaming nakuha, Mr. Chair. Dahil natatakot din po sila sa seguridad po nila. Natatakot. Di po ba, pag natatakot po lahat ng tao, magagawa nga po yung mga lukulukong tao yung gusto nilang gawin. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Alam mo rin siguro yung kasabihan na evil will triumph when good men do nothing. Yes, Mr. Chair. Yes. So, bakit hindi po niya sila mapilit? Kasi sabi niyo may dalaw po kayong witnesses. Bakit hindi yung mismo malapit kay Kapitan at nakakita doon sa gunman? Yun ang dapat mag-witness. Kasi sigurado na pag magaling yung abogado nung kung sino man ang masasampahan ng kaso, baka hindi makalusot o hindi manalo doon sa kaso. Mananalo yung kalaban. Di po ba? Dahil yung witness ninyo, wala mismo doon sa lugar eh. Ano po ba yung pinapipirmahan nyo doon kay Konsehala? Yung affidavit po niya, complaint affidavit po niya. Affidavit. Yes, Mr. Complaint. Chair. Okay. So, ayaw ni Konsehala na mag-complain. Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Ayaw niyang pirmahan yung affidavit complaint? In fact, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako, Iho. Ayaw ba niya talaga? di ko po alam sa kanya, Mr. Chair. Konsehala, bakit ayaw niyo magreklamo? Gusto po namin, Mr. Chair. Ang ano lang po namin, kagaya po ng sinabi ko kanina, nung pong inabot sa akin nga po itong papel at pinapipirma, sabi ko nga po, babasahin ko, hihingi ako ng copy. Binigyan po nila ako. Tapos nung po nakita ko may mga tao, may mga picture, may nakita po ako na witness na daw po ito, yun po yung hininga ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya. Dahil dito po sa nakasaad dito sa salaysay ko na pipirmahan, ako po'y kumukonforme dun sa mga salaysay po ng witness. Kaya bago po ako magpirma, yun po yung hiniling ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya na binitiwan dito sa papeles, Mr. Chair. Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsehala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Hindi naman niya kasama yung witnesses na yon o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsehala. Ang tinatanong ko, bakit niyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganon, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan?
Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. To. Hindi ba affidavit of complaint lang naman yung ang kanyan na si Konsyala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa. Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat Mr. nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint. Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG? Yes, Mr. Chair. Or what? As legal officer po. Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yun dapat ang sabihin mo, yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa'yo? No, Mr. Chair. Base lang po doon sa... Sarili mong isip yon? Yung po sa affidavit po ni Madam Che, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na merong siyang tinututulan doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo na sinasabi niyo na ikumpirma niya yung mga statements ng witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, iho, at totoo yung sinasabi ni Konsyala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Konsyala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi nga kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila doon sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you did not learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness considered as corroborative, nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then, nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, na namukhaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So, sinabi po ninyo, suspect. So, it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinag-describe nyo ba sa kanya?
Base po dun sa salaysay po niya and dun sa nakuha sa CCTV, it's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. Tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle? Nung corroborative witness mo. Nagbaba po ng bintana, Mr. Chair. Tatakas, Base po dun nagbababa sa- ng bintana. Base po dun sa salaysay po. Kaya malabo. Before the incident, Mr. Chair, Tama po ba yung sabi ni RD na pagkaputok kay Kapitan, nakipagpalitan ng putok yung kwan, yung mga bantay bayan? Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Chair. yung mga bodyguard po, Mr. Chair, Ilan po ba sila nakipagputukan? 3 po. Nunan nyo ba ng statement yung nakilala nyong isa sa 3 na nakipagputukan? Yes or no? No, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung 2 kasama niya na nagkipagputukan. Would that be correct? Yes or Yeah. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Kaya dapat may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun. Kasi yun ang makakakilala kung sino yung gunman. Nag-interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Thank you, Mr. Chairman. Well said.